Tapat sa balita, matatag at maaasahan. Walang kinikilingan, walang kinoprotektahan, balitang tama at totoo lamang. Dito lang yan sa Newsroom Pinas. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan at OFW sa buong mundo. Hindi ka maiiwan, unang-una ka sa balita. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para laging updated sa pinakamainit na issue ng bayan. Simulan na natin ang balitaan. Sa ating pangunahing balita, inangkin ng Ukraine na nakapatay sila ng napakaraming sundalong Ruso sa dalawang malakas na pag-atake sa sinakop na silangang rehiyon ng bansa. Ang hakbang na ito ay kasabay ng pagpapalakas ng Kyiv ng kanilang mid-range drone attacks na naglalayong pilayin ang military infrastructure ng Moscow. Isang malaking dagok ito sa puwersa ng Russia kung mapapatunayan. Ayon sa commander ng Unmanned Systems Forces ng Ukraine, isang serye ng mga pag-atake ang tumama sa isang Russian drone pilot training camp sa bayan ng Snizhny noong Miyerkules ng gabi. Sa insidenteng ito, hindi bababa sa 65 kadete at isang instruktor ang kumpirmadong nasawi. Ang pag-ataking ito ay nagpapakita ng tumataas na kakayahan ng Ukraine na pasabugin ang mga pasilidad sa loob ng teritoryong hawak ng kalaban. Samantala, isa pang matinding serye ng pag-atake ang isinagawa ng Ukraine na tumama sa headquarters ng Russian Security Service o FSB at sa isang air defense system sa rehiyon ng Kherson. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky nitong Huwebes, halos 100 Ruso ang namatay at nasugatan sa nasabing operasyon. Bagamat hindi tinukoy kung kailan ito nangyari, malinaw na layunin nitong pahinain ang depensa ng mga kalaban. Ang ganitong mga pahayag ng Ukraine tungkap sa napakataas na bilang ng mga nasawi sa hanay ng Russia ay itinuturing na hindi karaniwan. Sa ngayon, hindi pa malayang makumpirma ng CNN ang eksaktong bilang ng mga biktima dahil sa mahigpit na kontrol ng impormasyon sa conflict zones. Nakipag-ugnayan na rin ang mga mamamahayag sa autoridad ng Russia upang makuha ang kanilang panig sa gitna ng matinding labanan ng mga naratibo. Sa kabilang banda, ipinagmalaki naman ng Defense Ministry ng Russia sa buong araw ng Huwebes ang mga tagumpay na inaangkin nilang nakamit nila sa frontline. Ipinapakita ng hakbang na ito ang pagtatangka ng Moscow na panatilihin ang mataas na moral ng kanilang mga sundalo sa kabila ng mga ulat ng pag-atake mula sa Ukraine. Ang palitan ng mga pahayag na ito ay naglalarawan ng bawat panig na nag-aangkin ng kalamangan sa digmaan. Sa isang nakababahalang pag-unlad, inihayag ng Russian Defense Ministry na nagpadala sila ng ilang nuclear munitions sa mga storage sites sa kalapit na bansang Belarus. Ang hakbang na ito ay bahagi umano ng isang nuclear forces exercise. Ang paglalagay ng mga sandatang nuklear sa Belarus ay nagdudulot ng matinding pangamba sa pandaigdigang komunidad dahil nagbibigay ito ng karagdagang banta at tensyon sa kalapit na mga bansa. Dagdag pa ng Kremlin, mismong si Russian President Vladimir Putin at ang kanyang Belarusian counterpart na si Alexander Lukashenko ang nanguna sa nuclear exercises sa pamamagitan ng video call. Ang pagpapakitang gilas na ito ay tila isang babala sa mga bansang sumusuporta sa Ukraine na huwag makialam sa kanilang operasyon. Ipinapakita rin ito ang patuloy na malakas na alyansa sa pagitan ng Moscow at Minsk sa kabila ng parusa. Sa kabila ng mga bantang ito, nakamit ng Ukraine ang ilang mga bagong tagumpay sa larangan ng digmaan kamakailan. Matagumpay nilang napigil ang mabilis na pagkawala ng kanilang mga lupain. Sa katunayan, noong nakaraang buwan, mas maraming nabawing teritoryo ang Ukraine kumpara sa nasakop ng Russia. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito mula noong Agosto, na nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga nagtatanggol sa kanilang bansa. Gayunpaman, ayon sa isang pagsusuri mula sa Institute for the Study of War o ISW, kontrolado pa rin ng Moscow ang halos 20% ng kabuuang teritoryo ng Ukraine. Ipinapakita nito na bagamat may mga naipanalo ang Kyiv kamakailan, napakahaba pa ng lalakbayin upang ganap na mabawi ang lahat ng kanilang mga lupain. Ang digmaan ay nananatiling isang labanan kung saan ang parehong panig ay nag-uubusan ng lakas araw-araw. Ang kamakailang tagumpay ng Ukraine sa pagbawi ng mga teritoryo ay higit na maiuugnay sa kanilang kasalukuyang kalamangan sa paggamit ng mga drone. Matapos ituon ang pagsisikap sa short-range attack sa mga posisyon ng Russia at long-range strikes sa loob mismo ng Russia, binago ng Kyiv ang kanilang taktika. Ang teknolohiya ng drone ay naging isang mahalagang equalizer para sa Ukraine laban sa mas malaking militar ng Russia. Kamakailan lamang pinalakas ng Ukraine ang kanilang mga mid-range strikes na partikular na pinupuntirya ang logistics o sistema ng supply ng Russia.
Ang mga pag-ataking ito ay tila nagmamarka sa pinakabagong pagpapakita ng kanilang epektibong estratehiya. Sa pamamagitan ng pagputol sa mga linya ng supply, pinapahirapan ng Ukraine ang mga puwersang Ruso na mapanatili ang kanilang mga operasyon at opensiba sa kahabaan ng frontline. Ayon kay Robert Brovdi, ang commander ng Unmanned Systems Forces ng Ukraine, ang pag-atake sa Drone Academy sa Snizhne ay tumarget sa isang complex na may sukat na 2,484 na square meters. Ang pasilidad na ito ay naglalaman umano ng mga drone, pampasabog at isang command post. Ang pagkasira nito ay inaasahang magdudulot ng malaking abala sa paggamit ng drone ng Russia sa kasalukuyang labanan. Upang patunayan ang pahayag, nagpost si Commander Brovdi ng video footage na nagpapakita ng attack drones na tumatama sa isang gusali na mas lalong nasisira sa bawat pag-atake. Bukod dito, may video din sa social media na nagpapakita ng isang gusaling nasusunog sa bayan ng Snizhne. Na-geolocate ng CNN ang lokasyon ng video at nakumpirmang ito ay nasa parehong lugar kung saan matatagpuan ang nasabing drone training camp. Nag-post din si President Volodymyr Zelensky ng mga video footage na nagpapakita ng mga pag-atake na sumira sa ilang mga gusali kasabay ng kanyang mga pahayag tungkap sa pag-target sa isang Russian FSB headquarters at air defense system. Ang pagpapalabas ng mga ebidensyang ito ay bahagi ng information warfare ng Ukraine upang ipakita ang kanilang mga tagumpay at pabulaanan ng anumang pagtatanggi mula sa panig ng gobyerno ng Russia. Sa iba pang mga pag-atake sa gabi, pinuntirya ng Ukraine ang Syzran oil refinery na matatagpuan sa rehiyon ng Samara sa Russia. Ayon kay Zelensky, ito ay nasa mahigit 800 kilometro ang layo mula sa hangganan. Ang ganitong kalalim na pag-atake sa loob ng teritoryong Russia ay nagpapakita ng lumalawak na abot ng armas ng Ukraine na naglalayong pilayin ang ekonomiya at supply ng langis na bumubuhay sa makinarya ng digmaan. Ayon sa gobernador ng rehiyon ng Samara, 2 miyembro ng pamilya ng isang sundalong Ruso ang namatay sa pag-atake sa oil refinery. Bukod dito, may iba pang serye ng pag-atake na tumarget sa mga lugar sa kahabaan ng kanlurang hangganan ng Russia. Dahil sa tindi ng opensiba, napilitan ng air defenses ng Russia na pabagsakin ng 121 Ukrainian drones ayon sa ulat ng Russian Defense Ministry. Samantala, hindi rin tumitigil ang mga pag-atake mula sa panig ng Russia. Ayon sa mga autoridad ng Ukraine, hindi bababa sa 5 tao ang nasawi at aabot sa 41 ang nasugatan sa mga serye ng Russian strikes sa Ukraine mula gabi hanggang tanghali ng Huwebes. Ang patuloy na pag-atake sa mga sibilyang lugar ay nagpapalala sa krisis na nararanasan ng mga ordinaryong mamamayan na naiipit sa gitna ng walang humpay na hidwaan. Ang mga kaganapang ito ay nagpapaalala sa atin sa malagim na katotohanan ng digmaan kung saan ang mga sibilyan ang madalas na nagiging biktima. Ang parehong panig ay nagpapalitan ng mga matitinding pag-atake na nagiiwan ng malaking pinsala sa infrastruktura. Habang patuloy na nag-aagawan sa teritoryo ang militar, ang mga inosenteng sibilyan sa Ukraine ay patuloy na namumuhay sa takot kung kailan matatapos ang karahasang ito. Ang pagpapalakas ng mga pag-atake gamit ang mga drone at ang paggalaw ng mga sandatang nuklear ay nagpapahiwatig na ang digmaan ay maaaring pumasok sa mas mapanganib na yugto. Ang internasyonal na komunidad, kabilang ang mga kaalyado ng Ukraine, ay patuloy na nagmamasid at nagbibigay ng suporta, ngunit ang banta ng eskalasyon ay nananatiling malaking alalahanin. Ang mga susunod na araw ay kritikal sa direksyon ng hidwaang ito. Sa pagtatapos ng ating ulat, malinaw na ang labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay patuloy na nagbabago ang pamamaraan. Ang pag-angkin ng Ukraine sa matataas na bilang ng casualties sa Russia at epektibong paggamit ng drone ay nagbibigay ng bagong mukha sa digmaan. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapang ito upang maihatid ang pinakabagong impormasyon. Ako ang inyong news anchor, manatiling mapanuri sa mga nangyayari.